ang inyo po bang pitaka or wallet po ninyo ay lagi na lamang nasisimutan ng laman. Mainam mga bossing ko ay gawin niyo po ito ha. Pag kayo ay nagluto at nakakita po kayo ng ganito, kuntil ng luya, ito yung mismong anak ng luya mga bossing ko, wag na wag nyo itong isasama na sa pagkain. Tanggalin nyo to sa luya. Kasi makakita ka naman ng ganito mga bossing ko eh. Yung mga ganito, oh, halimbawa ito, dyan yan, tinanggal ko na po yan. Ito, may sisibol pa yan. Hinahayaan ko lamang po siya dyan. Tapos mga bossing ko, ang gagawin natin, mas mainam po ang kuntil ng luya ay patutuyuin muna natin. May proseso talaga ang mga pampaswerte. Hindi basta-basta nakita ka, lagay na sa wallet. Hindi ganun. Kaya minsan po ay hindi nagkakatotoo yung wishes ninyo or ginagawa ninyo kasi mali, sablay. Kaya kailangan itatama po natin. Ngayon, patutuyuin natin to. Pag tuyong-tuyo na siya, nag-brown na po siya, saka nyo siya ilalagay sa wallet. At ang paglalagay nito, dapat nakaharap ka sa silangan. Saan po kayo nagbibilang ng pera mga bossing? Matanong lamang. Baka isa rin po yan sa nagiging dahilan kung bakit simot ng simot ang pera po ninyo. Baka ikaw ay nagbibilang sa kanluran. Ang kanluran, yan po ay lubugan ng araw. Naku, malas po yan. Kaya dapat mga bossing dito tayo sa palaki ang sinag ng araw. Tapos sunod ay liwanag. Kapag ikaw laging nagbibilang, kaya ako like ko inaalam yung kanluran or silangan. Pag ako ay magbibilang ng pera. Kasi malas nga mga bossing ko sa kanluran. Subukan nyo pa mga boss. Halimbawa ngayon, ikaw ay walang-wala. Isipin mo magaling, saang side ka ba nagbibilang ng pera? Kapag yan po inaano nyo ang sagot, malamang madalas ka na nagbibilang sa kanluran kaya lagi kang walang pera. May kaugnayan din po yun mga bossing, kaya kailangan sa silangan ka lagi kasi silangan, swerte dyan sa silangan mga bossing. At pagkatapos, pag natuyo na nga po ito, ilalagay po natin siya dito sa umaga. Mga badang alas 7 ng umaga. Kapag nailagay nyo na po siya dyan, magwiwish ka, ibubulong nyo. Magkakaroon ako ng maraming pera at hindi na ako kailanman umuubusan ng pera. Pero tandaan, patutuyuin nyo muna itong kutil po ng luya po natin. Pag natuyo na po siya, mga bossing, brown na po siya, pwede nyo na siyang ilagay sa wallet po ninyo. Hanapin nyo na lang yung anak po mga bossing, yung kuntil po ng luya, at bigyan nyo rin yung anak po ninyo na may trabaho na lagi nang nauubusan, mister nyo or misis nyo na lagi na lang nauubusan. Sabay-sabayin mo na magpatuyo ka ng kuntil ng luya. At pagkatapos, i-claim nyo na ang swerte. Sabihin nyo, magkakaroon ako ng maraming pera, kailanman na hindi na ako maubusan ng pera. At pagkatapos, lagi nyo tatandaan, ang ating pitaka ay hindi pwedeng nasisimutan kahit singkunduling. Dapat, yan po ay lagi pong may taong bahay at huwag niyong hahayaan na nasisimutan siya. Kasi once na nasisimutan po siya, walang nagtatawag ng swerte, walang nagtatawag ng kasamahan. Halimbawa, mga bossing sa isang tao, wala po mga bossing kung darating na isa kung walang nag-iintay ng isa mga bossing. Kumbaga, meron talaga dapat na nag-iintay or may nagtatawag ng mga kasama. Ganon mga bossing. Walang magtatawag ng ibang kasama kung nasisimutan po siya. Kaya kailangan may isa siya para may magtatawag ng mga kasama hanggang dumami na po siya ng dumami sa pamamagitan nito. Pero syempre, laging tatandaan, kung ang problema nyo po ay pera, dapat magsipag ka, magtiyaga ka. Pero hindi sapat po yan ha mga bossing kasi kung yan lang magiging basihan, marami na pong mayaman dahil nga po sa marami rin pong taong masipag at saka matyaga. Kaso nga lang nadadali pa rin ang kamalasan. Kaya diyan papasok naman kaya nagkaroon ng salitang pampaswerte dahil kailangan din po natin po yan. Kumbaga sila yung magkakapatid, sila yung tugma-tugma para mag-boom ang inyo pong mga pinapangarap. O siya mga bossing, kikay naniniwala sa mga itong mga pamamaraan. Good luck po sa po lahat.